1 hour, Jeffy. Bakit po, Nay? Kinakabahan kong tanong nang hilahin ako ni Inay pagkagaling nito sa kusina. Naku naman, baka nabisto na niyang pinakialaman ko ang alkansya niya. Para 500 lang, babayaran ko naman talaga yun, lalo na at binigyan ako ni ate ng 2,000. Pumunta ka kay Mucha, kunin mo yung lingerie na hinihingi ko, pabulong na sabi ni Inay. Napatingin ako sa kanya at hindi ko mapigilang matawa. Si Inay lumalandi pa. Kaltok sa ulo ang inabot ko. Para sa ate mo yun, mahinang sabi ni Inay. Napakamot ako ng ulo. Lumapit si Inay sa akin upang idikit ang kanyang bibig sa aking tenga. Pagkakuha mo ng lingerie, gumawa ka ng paraan para maisuot yun ng ate mo ngayong gabi. Gumawa ka rin ng paraan para pasukin siya ni Andrew. Nanlaki ang aking mga mata sa sinabi ni Inay, napatakip pa ako ng bibig. Tama ba ang naririnig ko? Nay, ayos ka lang? Naiintindihan niyo gaho ang inuutos niyo, paniniguro ko. Basta sumunod ka na laang, ani Inay. Nay, kawawa naman si ate, bakit niyo naman gagawin sa kanya yun? Saka baka kung anong gawin sa kanya ni Kuya Andrew. Hindi natin paabutin sa ganun. Pagkapasok ni Andrew, gugulatin na natin sila. Kunyari mahuhuli natin sa akto. Para sa kanya rin naman yun. Para makasal na agad sila. Baka kasi mauntog pa yan si Doc, sayang naman. E di parang pinikot na rin natin si Kuya Andrew kung ganun. Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi pikot tawag dun, patay na patay nga siya sa ate mo eh. Dun din naman ang punta nun, pabibilisin laang natin. Napakamot na lang ako ng ulo at nag-aalinlangan kung susunod ako sa gusto ni Inay. Dadagdagan ko ang baon mo, alok ni Inay. Biglang lumiwanag ang paligid ko sa sinabi niya. Double, hear it ko. Napatingin naman si Inay sa akin at mukhang desperada itong tumango. Sige, dodoblehin ko ang baon mo, anito. Sige po, Nay, alis na po ako. Mabilis pa sa 4:00 kinuha ko ang aking bisikleta at nagtungo sa bahay ni na Ate Mucha. Mukhang inaasahan na nga talaga ako nito. Kaya naman pala taon-taon kang buntis kasi ganito isinusuot mo. Ngiting wagas na sabi ko habang tinitingnan ang nakaladlad na sexy lingerie mula kay Ate Mucha. Di ko magets bakit nagdamit pa kung halos wala rin namang maitatago. Di ko akalaing may asim pa pala si Ate Nympha, nakabungisngi na wika ni Ate Mucha. Alinlangan akong umiti at mumiwi. Kadiri, mapakla kong sabi. Tumayo na ako at nagpaalam sa kanya. Sandali, pigil niya sa akin. Tiningnan ko siya nang nagtatanong. Hindi agad nagsalita si Ate Mucha, ngunit halatang halata na may importante itong gustong sabihin. May inabot siya sa akin na bote na kasing laki ng maliit na soft drinks. Parang may mga ugat pa yun sa loob. Pwede bang ipainom mo yan kay Andrew, pero secret lang ha, inabot niya sa akin ang bote. Ano to, tanong ko habang sinisipat-sipat ang laman. Lumapit si Ate Mucha ay may ibinulong. Pampainit, pabulong nitong sabi. Nagulat ako sa sinabi niya. Kahit 15 pa lang ako ay alam ko na agad kung anong ibig niyang sabihin. Ilang beses ko na yatang napapanood ito sa drama. Ayoko nga. Bakit ko naman gagawin yon? Mabisto pa ako, tanggi ko. Galing yan kay Mommy agad ha. Gusto kasi niya makasal na yung dalawa. Kaya ibigay mo yan kay Andrew at gumawa ka ng paraan para makapasok siya sa silid ni Tintin. Tapos ikaw na rin ang bahala kina Kuya Carding para maabutan silang magkasama sa kwarto. Ang gusto kasi Mommy, wag nang mamanhikan. Diretsong kasal na bukas. Gulat na gulat ako sa narinig. Diyos ko day, akala ko si Inailang ang may masamang pinaplano. Pati pala si ate balak pikutin ng mga Rufino. Grabe, mas wild pa pala itong si Doña Agatha kaysa kay Inay. Hindi halata, nakapaso siya nito pero may kapilyahan din palang itinatago. Pinalungkot ko ang aking mukha. Naku Ate Mucha, mukhang mahirap yang ipinapagawa mo. Mapapahamak lang ako tapos wala naman akong mapapala dyan. Baka maparusahan pa ako kapag nagkabistuhan, baka mapatay ako ni Inay. Hindi ko pa naman nakikita si Jungkook sa personal. Tinitigan ako ni Ate Mucha at naningkit ang mga mata nito, saka umiling-iling. Sige, sabihin ko kay Mommy na ibili ka ng ticket sa concert ng Beef. Balita ko magko-concert sila sa Singapore. Siya na bahala sa lahat ng gastos.
Namilog ang mga mata ko sa narinig. Para akong baliw na nagtatatalon at nagtititili. Ay ang sarap ng may kakilalang madadatong. Ganun lang kadali sa kanilang bumili ng tiket samantalang kailangan pa yata naming magbenta ng lupa para makabili lang ng tiket na yun. Kapag sinuswerte ka nga naman, ito na yata ang luckiest night ko. Babayaran nila ako ng mahal, sisiw lang naman ang mga ipinapagawa nila. Masaya kong pinedal ang aking bike pa uwi dala ang lingerie at ang bote. Hoy, san ka ba nagsususuot na bata ka? Kanina pa kita hinahanap ah. Bakit gabing-gabi na nagbabike ka pa rin? Malakas na sabi ni Itay nang huminto ako sa kalsada sa tapat ng bahay namin. Nagpunta lang po ako kina Ate Mucha, nag-good night sa mga bata, pagdadahilan ko. Ikaw, gabing-gabi na nang istorbo ka pa sa mga yun, sita nito sa akin. Napakamot na lang ako ng ulo at itinulak ang aking bike. Gigi. Nilingon ko si Itay. Biglang nag-iba ang itsura ni Itay. Parang bigla itong sumeryoso. May iutos ako sa'yo. Ko, magagawan mo ganang paraan na sulsulan si Kuya Andrew mo na puntahan ang ate mo sa kwarto niya. Mahinang saad ni Itay. Napaikot ang mga mata ko. Huwag niyang sabihing may plano rin si Itay na pikutin si Kuya Andrew. Bakit tay, balak niyo bang pikutin si Kuya Andrew? Ansama niyo. Ano gang masama dun, gusto naman niya ang ate mo ah. Nahihiya laang yun dahil gentleman. Alam ko namang walang-wala sa isip nun nagapangin ang ate mo. Yang ate mo kasi walang kalandilan-di sa katawan, palibhasa pareho silang conservative. Alam mo namang matagal ko ng pangarap na magkaanak ng doktor. Kaya ikaw na gumawa ng paraan. Bakit tay? Para libre na ang rasyon ng Viagra mo, tugon ko. Tinuktukan lang ako ni Itay at napakamot na lang ako ng ulo. Akala ko po ba, ayaw nyo kay Kuya Andrew? Galit na galit pa nga kayo kagabi nung dumating siya, tanong ko. Umisi naman si Itay. Sus, acting lang yun. Nakakatakot ga, ani Itay. Napangiwi ako sa sinabi niya. Anong nakakatakot dun, eksag at nakakairita kaya siya kagabi, dahil puro Viagra na lang ang bukang bibig niya. Ang baduy ng acting niyo tay, sagot ko. Basta gawin mo na lang yung inuutos ko sa'yo. Tay, kawawa naman si ate, paano kung magalaw siya ni Kuya Andrew? Sira, hindi natin paabutin sa ganun. Oras na pumasok siya sa kwarto ng ate mo, bubuksan ko agad ang pintuan para huli agad. Kaya dapat bantayan mo sila, tapos i-text mo ako kapag nakita mong pumasok na si Andrew sa kwarto ng ate mo. Pinalungkot ko ang aking mukha. Ayoko po Itay. Baka magkabistuhan, kawawa naman ako. Mapapagalitan ako ni Inay, baka parusahan ako at samsamin niya ang cellphone ko. Paano na ako? Luma pa naman yung cellphone ko. Ang tagal ko nang ang gustong bumili kasi sobrang luma na nung ginagamit ko. Natahimik si Itay at saka bumuntong hininga. Sige, kapag nagawa mo ng tama yung inuutos ko, bibili kita ng cellphone na gusto mo. Talaga tay? Pangako yan ha, sige po. Kahit hindi madali ang ipinapagawa nyo, gagawin ko kahit pa habang buhay akong patayin ng konsensya ko, dahil sa gagawin natin kina ate at Kuya Andrew, kunyari ay napipilitan kong tugon. Smooth like butter, like criminal undercover. Masaya akong pumedal muli para pumasok sa aming bakuran at pakanta-kanta pa ng beat. Bagay, criminal undercover talaga ang pakiramdam ko ngayon at smooth like butter ko itong magagawa. Walang kahirap-hirap. Ako pa. Habang inaayos ko ang aking bike ay natanaw ko na agad si Kuya Andrew sa may terrace. Paano ko kaya siya didiskartehan? Paano ko ipapainom itong laman ng bote? Paano ko rin siya papupuntahin sa silid ni ate hindi naman siya mukhang manyak? Kaya siguro kailangan pa siyang painumin ni Donya Agatha ng pampainit dahil hindi ito mahilig. Tama si Itay, mukhang gentleman ang isang ito, hindi makabasag pinggan at hindi gagawa ng mga makamundong bagay. Habang naglalakad ako papalapit sa kanya, ay nag-iisip na ako ng paraan, kaso wala talaga. Mukhang dito ako kay Kuya Andrew mahihirapan na. Kung si Kuya Drake lang sana, madali ang magiging trabaho ko, tahimik lang yun pero mukhang palaban din ang isang yun. Nang makita ko ni Kuya Andrew ay ngumiti ito ng alanganin. Naku po naman ngumiti pa, para tuloy akong nakokonsensya. Gigi, pwede ba tayong mag-usap, bungad nito? Ba teka igagawa kita ng tsaa,
magandang may iniinom habang nag-uusap, sagot ko. Nakita kong magandang pagkakataon ito para painumin siya ng dala ko. Hindi na, mabilis lang to, saka marami na akong nainom na kape, baka hindi na ako makatulog niyan, tanggi niya. Kiyake, parang hindi ko yata makikita si Jungkook ko ah. Ahamdi. Parang hirap na hirap ito na simulan ang sasabihin. Kailangan ko ng tulong mo, anito. Gumuhit ang linya sa noo ko. Ano naman kaya ang kailangan ng isang doktor sa kagaya ko? Pwede bang dun ka na lang matulog sa kwarto mo, dun naman ako sa ate mo? Ha? Tama ba ang narinig ko? Si Kuya Andrew gagapangin si ate. Napanganga ako at hindi ko mapigilang mapangiti ng ubod ng tamis habang naniningkit ang aking mga mata. Para tuloy akong lilipad anuman oras sa sobrang saya. Kapag sinuswerte ka nga naman, tingin ko ay hindi na niya kakailanganin ang bote galing sa ina nito. Hindi naman pala anghel itong si Kuya Andrew eh. May itinatago din pala itong landi sa katawan. Hindi naman kailangang malaman ni ate Mucha na hindi na inom ni Kuya Andrew yung laman ng bote. Tutal nagkape naman ito kanina, sabihin ko na lang na dun ko inihalo. Ang mahalaga lang naman ay mapasok nito ang silid ni ate. Confirmation na yun. Please, nagsusumamo ang mukha ni Kuya Andrew. Pinalungkot ko ang aking mukha. Kuya, mahirap yang ipinapagawa mo. Baka mahuli ako, kawawa naman ako. Baka bawiin ni ina yung pangako niyang laptop sa akin. Kapag nagalit siya, edi goodbye laptop na ako. Wika ko sa napakalungkot na boses. Ako na lang ang magbibigay sa'yo ng laptop, wika nito. Muntik na akong matumba dahil sa narinig. Naku naman Kuya Andrew, wag na nakakahiya naman sa'yo. Baka apple pa ang bilhin mo tapos yung pinaka-latest pa ang piliin mo. Nakakahiya talaga, tugon ko. Papasukin mo lang ako sa silid ng ate mo, bibilhin ko ang pinakamahal na laptop para sa'yo. Please, pagsusumamo pa nito. Sige na nga Kuya Andrew, kahit sobrang hirap niyang ipinapagawa mo, kunyari ay napipilitan kong sagot. Salamat, masayang sambit ni Kuya Andrew. Parang walang pagsidlan sa tuwa ah. Basta ikaw Kuya Andrew. Tandaan mo ako ang kakampi mo dito. Sagot kita, naka-thumbs up na wika ko at nagpaalam na ako sa kanya. Iniangat ko ang aking mga braso at paulit-ulit na ikinampay habang tumatalon-talon ako na parang lumilipad patungo sa kwarto namin ni ate dahil sa sobrang saya ko. Para akong lumilipad sa langit. Mukhang hindi pa natatapos ang taon, makukuha ko na lahat ng wishlist ko. Si ate na lang ang kulang, pero hindi ako nag-aalala dahil konting drama at bola ko lang sa kanya. Para isuot niya ang lingerie ay bibigay na agad yun, with matching bayad pa. Buahahaha! Masayang binibilang ni Gigi ang perang inabot ng kanyang ate Tintin nang makasalubong si Andrew sa salas. Mabilis niyang ibinulsa ang pera upang hindi ito makita ng lalaki. Okay na Kuya Andrew, palit na tayo ng kwarto. Malawak ang ngiting anito sa future bio sabay thumbs up. Naiiling na nilagpasan ni Gigi ang lalaki nang makita niya kung gaano ito kasaya habang nagpapasalamat sa kanya na akala mo inanalo sa loto. Muli niyang sinulyapan si Andrew at nakita niyang nagkukumahog itong umakyat sa hagdan para puntahan ang ate niya. Ano kayang ipinakain ni ate at patay na patay si Kuya Andrew sa kanya? Bulong niya sa sarili. Naupo siya sa sofa at saka nag-inat-inat. Muli siyang tumayo upang kunin ang cellphone na ipinatong niya kanina sa tabi ng telebisyon. Pumunta siya sa kusina upang magtimpla ng kape at saka muli siyang bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Sinimulang niyang itipa ang keyboard ng cellphone at nag-text sa kanyang mga magulang ng magkabukod. Okay Jin A.E. Nasa kwarto Jin A.E. ay Kuya Andrew. Komportable siyang naupo sa sofa habang humihigop ng kape. Siguro dapat popcorn ang inihanda ko dahil siguradong magandang palabas itong mapapanood ko, natatawa niyang sabi sa isipan. Samantalang Kapitan Carding naman ay kasalukuyang nasa barangay hall dahil isa siya sa mga nakatokang magbantay dito ngayong gabi. Napabalikwas siya sa pagkakaupo nang mabasa ang text ni Gigi. Nasa silid na daw si Andrew. Malapad ng ngiti ang naging reaksyon niya. Sandali lang ha, may importante lang akong pupuntahan sa bahay. Hindi na niya hinintay ang sagot ng mga iniwang kasamahan at nagmamadaling lumabas ng barangay hall. Si Aling Nympha naman ay halos mahulog sa kanyang kinaupuan nang mabasa ang message ni Gigi.
Narito siya sa malawak na likod bahay nila at tumutulong sa mga naghahanda ng mga lulutin para sa kasal bukas, pero ang mismong mga ikakasal ay walang kaalam-alam. Sandali lang, may importante lang akong pupuntahan sa bahay. Anito at mabilis na tumayo. Lakad-takbo siyang nagtungo sa bahay nila. Kumukuya-kuyakoy pa ang mga paa ni Gigi habang hinihintay ang magandang palabas na inaatabayanan at hindi nga siya nabigo. Sabay na nagkukumahog pumasok ang kanyang mga magulang sa loob ng bahay. Ang kanyang ama ay nanggaling mula sa harapan ng bahay, samantalang ang kanyang ina naman ay nagmula sa kusina dahil galing ito sa likod ng bahay nila. Nagkasalubong pa ang mga ito, ngunit parang hindi nila nakikita ang isa't isa, na waring may mga sari-sariling mundo at nag-uunahang pang umakyat ng hagdan. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Gigi nang ilang sandali pa ay narinig na niya ang malakas na sigaw ng kanyang ina, ngunit hindi niya maintindihan kung anong sinabi nito. Isa lang ang tumatakbo sa isipan niya. Nahuli na ang mga daga, anya at lumapad ang ngiti. Maya-maya pa ay magkasunod na bumababa ng hagdan ang kanyang mga magulang na parehong nakakunot ang mga noo. Nang tuluyang makababa ang mga ito sa salas ay saka unti-unting nagbago ang itsura ng kanilang mga mukha. Kitang-kita ni Gigi ang halos abot batok ng ngiti ng kanyang amang ngiting tagumpay. Yes! Magkakaroon na rin ako ng anak na doktor, malakas nitong sabi at biglang nitong itinaas ang kamay sabay tiklop ng kamao, saka nag-fist pump sa ere, habang umiindak-indak pa. Si Aling Nympha naman ay parang kitikiting lumapit kay Gigi at niyakap ang anak. Ang galing-galing talaga ng bunso ko, nagigigil na sabi nito at pinupog ng halik si Gigi. Napapapilig naman ang dalagita. Nay, baka po matapon yung kape ko, reklamo nito. Magkakaasawa na rin ang ate mo walang pagsidlan ang kasiyahan ng ginang. Naihalos lahat naman ng tao nag-aasawa. Anong bago dun? Iba to, magkakaasawa ng sobrang gwapo ang ate mo. Pangarap ko talagang magkaroon ng anak na mukhang artistahin. Ito na yun, walang pagsidlan ang kasiyahan ng ginang. Biglang umasim ang mukha ni Gigi. Aray ko na hindi ka masyadong nakaka-offend, sarkastikong ani Gigi. Tumunog ang cellphone ni Aling Nympha at nang makitang si Donya Agatha ang tumatawag ay agad nitong sinagot yun. Balae, masigla at abot-abot ang saya nang sumagot ito sa kausap habang naglakad papalayo. Maaga akong nagising kinabukasan. Wala pang 6:00 ng umaga ay bumangon na ako. Sumalubong sa akin ang ingay na nagmumula sa labas. Napakaraming tao na abala lahat sa paghahanda ng lulutuin. Malalaking kawali na may mga putahe ang nakahilera sa labas habang hinahalo ng mga kalalakihan. Bakit sobrang dami naman? Aba at gising na pala ang ikakasal, bati ni Aling Garci, may edad ng kabarangay ko. Mabilis ko siyang nilingon at alinlangan akong napangiti sa kanya. Magandang umaga po, nakangiti kong bati. Nagpalinga-linga ako at hinanap ng aking paningin si inay. Nakita ko siyang nakikipagtawanan sa mga grupo ng mga marits. Nay, pasimple ko siya inilayo sa mga kausap nito. Nay, ano po to, anong meron? Di ba pinag-usapan na natin kahapon na kailangan yung magpakasal ni Andrew? Bakit po ang dami na niluluto, takang tanong ko. Nakakapagtaka kasi dahil para sa isang biglaang okasyon, ay masyado naman yatang mabilis kumilos ang mga tao dito ng ganitong kaaga at marami na agad na iluto. Yung iba ngang ikinakasal, ilang buwan o taong pinaghahandaan. Nga't nagre-ready na kahapon pa, pero para sa pamamanhikan lang naman dapat yun. Pero yung ganitong kadami, para namang masyado yatang prepared. Para bang alam na alam ni na inay na ikakasal talaga ako ngayon. San po nanggaling ang mga ito, bakit parang ang bilis naman? Parang pinaghandaan Saka saan kayo kumuha ng pera para sa ganito kalaking handaan? Hay nako, si Drake, hindi pumayag na hindi sila ang gagastos. Napakagalante talaga ng bayaw mo. Engagement lang naman ang usapan kahapon, bakit magpapadala sila ng ganung kadami? Ano yun, na-predict nila na ikakasal pala kami ngayon, sarkastiko kong tanong. Parang medyo natigilan si inay. Naglumikot ang mga mata nito pagkway pinaalis na ako. Huwag mo nang isipin yon, pumasok ka na sa loob at magpahinga. Kagigising ko pa lang, magpapahinga na? Para maganda ka mamaya sa kasal nyo, para hindi na magbago pa ang isip ni Andrew. Speaking of Andrew, asan po pala si Andrew?
Dun siya natulog kina Mucha, ikakasal na kayo kaya hindi muna kayo pwedeng magkita o mag-usap at baka hindi matuloy. Saka may kasama silang doktor para magreseta ng Viagra sa mga kalalakihan dito. Tinupad na ni Andrew yung pangako niya. Kaya pala wala si Itay dito sa isip-isip ko. Gusto ko sanang makita at makausap si Andrew, kaso natakot akong bigla sa pamahiing sinabi ni Inay. Hindi naman ako dati naniniwala dun, pero ngayong ako na ang ikakasal medyo nakakatakot palang hindi sumunod sa pamahiin. Kaya wala na akong nagawa kundi ang maghintay na lang sa loob ng bahay hanggang sa maikasal kami. Parang nabibilisan naman akong masyado sa mga nangyayari. Kinakabahan kong sabi kay Mucha nang magka-usap kami. Suot ko ang simpleng white dress at katatapos lang din na make-upan ako ng isang makeup artist na hindi ko kilala. Ayos lang yan, nagmamahala naman kayo at sa kasalan din naman ang punta nyo, pagpapagaan niya ng loob ko. Nasa baba na ang mga biyanan natin, masayang balita pa nito. Kinakabahan ako, anya ko nang sabihin niya yun. Bakit naman, ang saya-saya ko kaya? Hindi mo ba naiisip na hindi na lang tayo basta mag-best friend, totoong sisters na tayo, ani Mucha? Bigla akong napaisip sa sinabi niya. Nang tingnan ko si Mucha ay kita ko ang namumuong mga luha nito sa sulok ng kanyang mga mata. Naramdam ko rin bigla ang panunubig ng aking mga mata. Tama, kapag naikasal na kami ni Andrew, magiging totoong pamilya ko na ang best friend ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganun din siya sa akin at sabay pa kaming nag-iyakan. Biglang bumukas ang pintuan kaya naghiwalay kami ni Mucha, niluwal nun si Inay. Akala ko kung ano nang nangyari, para kayong mga baka na umaatungal dyan. Wika ng aking ina. Teka, wag mong hahawakan ang mukha mo, akong magpupunas niyang luha mo baka mabura ang makeup, ani Mucha. Kumuha ito ng facial tissue na nasa ibabaw ng tokador at marahang pinatuyo ang aking mukha. Sus, okay lang mabura, civil wedding lang naman ito. Kahit nga walang makeup ayos lang Hoy, ang gwapo-gwapo ng mapapangasawa mo tapos hindi mo man lang aayusin yung sarili mo. Baka kapag kiss the bride na, hindi ka mahalikan nun dahil sa itsura mo, saway ni Inay. Dahil biglaan ang kasal ay si Mayor muna ang magkakasal sa amin. Mabilis na pumayag si Mayor nang tawagan siya ni na Inay kahit sobrang busy nito. Kilala kasi nila ang pamilya Rufino. Mula nang mapangasawa ni Mucha si Drake ay marami nang naidonate ang mga Rufino sa bayan namin. Relief goods, mga ambulasya na idinonate sa mga barangay at mga kagamitan sa public hospital. Marami na rin silang naipatayong library sa mga public schools at kung ano-ano pa. Ngayon lang humingi ng pabor ang mga Rufino kay Mayor kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa. Tuwang-tuwa pa nga raw ito sabi ni Inay nang malamang siya pa ang magkakasal sa bunsong anak ng mga Rufino. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko agad ang aking mga magiging biyenan na nakaupo sa salas. Nahihiya tuloy ako bigla sa kanila dahil napakasimple ng bahay namin. Hindi naman ito ang unang beses na nagtungo sila dito sa ngunit ngayon lang ako tinubuan ng hiya. Siyempre, pakakasalan ko na ang anak nila. Agad akong yumakap sa kanilang mag-asawa. Tita, tito pasensya na po napasugod tuloy kayo nang wala sa oras, nahihiya kong sabi. Masanay ka nang tawagin kaming mommy at dad, nakangiting sabi ni tita agad ha, este mommy pala. Opo, nahihiya kong tugon. Welcome to the family. Matagal ko nang alam na mangyayari ito, nakangiting saad ni Don Antonio, este dad pala. Sa barangay hall daw gaganapin ang seremonya. Malaki naman ang barangay hall namin at siguradong magkakasya kami dun, tutal ay pamilya lang naman namin ni Andrew ang dadalo. Ang gusto lang nilang mangyari ay maikasal agad kami at saka na isusunod ang church wedding kung saan mas maraming kaibigan at kakilala ang makakadalo. Ang reception naman ay gaganapin mamaya sa bakuran namin na kagabi pa naayusan at napaghandaan. Nang mapadaan niya ako kanina ay medyo nagulat pa ako. Nakapagtataka talaga dahil parang hindi biglaan ang kasal na ito. Ang pagkakadecorate sa paligid at sobrang dami ng inihanda ay parang napaghandaan at pinag-isipan talaga, samantalang engagement party lang sana ang magaganap ngayon. Nilakad lang namin ang barangay hall dahil nasa tapat lang ng bahay namin ito. Nasa itaas na daw sina Andrew at dun naghihintay para sa pagdating ko. Hindi kagaya ng simbahan, mga beach wedding, kasal sa mga hotel or ibang dream wedding ay wala akong magarang wedding entourage. Sa halip ay ang hagdan paakyat kung saan palaging ginaganap ang pagpupulong ng mga konsehal ng barangay ang lalakaran ko.
Walang mga bridesmaids at mga flower girls, sa halip ay mga tanod at barangay officials na duty ngayon. Pagpasok ko sa conference room ay si Andrew agad ang nakita kong nakatayo, sa unahan hinihintay na talaga ako. Ang gwapo niya sa suot na white polo at itim na dress pant. Nang magsalubong ang aming mga mata ay binigyan niya ako ng matamis na ngiti at ramdam ko ang pagmamahal na kaakibat ng mga ngiting yun. Maraming babae na ang pinapangarap ay maganda at bonggang wedding ceremony, ngunit mula simula ay isa lang, ang tanging pinapangarap ko, si Andrew lang, ang aking napakagwapo at napakabait na groom. Napakaswerte ko talaga dahil hindi lahat ng babae at nakakatuluyan ang kanilang ultimate crush. Lumakad ako palapit sa kanya. Parang wala akong ibang taong nakikita kundi si Andrew lang. Nang makalapit ako ay matamis pa rin ang ngiti nito sa akin. Hindi naghihiwalay ang aming mga mata. Hinapit niya ako sa aking bewang upang mas lalo pang ilapit sa kanya. Unti-unting bumaba ang kanyang mukha sa akin upang angkinin ang aking mga labi. Ehem! Parang bigla kaming nagising nang marinig ang pagtikhim ni Mayor. Noon ko lang naalala ang mga tao sa paligid ko na dinig kong nagtatawanan. Mr. Ampersand Mrs. Rufino, sa huli pa yan, nakangiting biro ni Mayor. Pinamulahan tuloy ako ng mukha, samantalang si Andrew naman ay buong-buo ang ngiti nang ma-realized ang kanyang ginawa. Mabilis lang ang naging seremonya at maya-maya pa ay narinig ko na ang aking pinakahihintay. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Walang pagsidlan ng sayang ang aking nararamdaman ngayong ganap na akong asawa ng aking ultimate crush. Nagharap kami ni Andrew at punong-puno ng pagmamahal na tumingin ako sa kanya nang magtagpo ang aming mga mata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking mga kamay. Tahimik lang na nakamasid ang mga tao na nasa loob ng silid. Gumalaw ang mga kamay ni Andrew at gumapang sa aking mga braso, kasunod ay ang malambing niyang pagyakap sa aking bewang. Dahan-dahang lumapit ang kanyang mukha at sabi kong hinintay ang kanyang paparating na halik. Marahan kong isinara ang aking mga mata. Kasunod nun ay ang pagdampi ng kanyang mga labi at ramdam ko sa halik na yun ang kanyang panghabang buhay na pangakong iingatan niya ang aking puso. Habang nakapikit ay mabilis na bumalik ang mga alaala kung paano ko siya hinabol-habol at sinuyo noong una. Hindi ako nagsisisi sapagkat dahil doon ay pinagsasaluhan namin ngayon ang walang kasing tamis na halik at alam ko na sa oras na buksan ko ang aking mga mata ay siya na ring simula at katuparan ng aking matagal nang ipinagdarasal. Ang maging kabiyak ng lalaking matagal ko nang minamahal. Hindi man pang telenovela ang love story namin ni Andrew dahil wala namang masyadong drama at ganap ang aming pag-iibigan para sa akin sa lahat ng kwentong pag-ibig. Ang pinakamaganda at pinakamatamis sa lahat ay ang aming pagmamahalang dalawa. Panakanaka kong sinusulyapan ang aking may bahay. Himbing na himbing ito sa pagkakatulog habang nagmamaneho ako. Nilisan na namin ang reception sa kagustuhan kong masarili agad ang aking asawa. Didiretso kami sa hotel dito sa Batangas na pinabok ni Kuya Dreke sa kanyang sekretarya upang doon kami tumuloy sa unang gabi namin ni Tintin bilang mag-asawa. Kasal na kaming dalawa at wala nang makapipigil sa amin na gawin ang matagal na naming hindi magawa-gawa. Sa tagal ng aking pagpipigil ay nakasisiguro akong buntis agad si Tintin sa susunod na buwan dahil isasagad ko talaga ng todo at wala itatapon, lahat pasok sa asawa ko. Nakababa na ako't lahat ng sasakyan ay tulog pa rin ito. Tinungo ko ang pintuan sa gilid niya at marahang binuksan yon. Yumukod ako at dinampian siya ng halik sa labi. Hindi pa rin ito gumigising kaya muli ko siyang hinalikan, mas matagal. Saka pa lang siya nagising. Andrew, anito at mapungay ang mga matang tumingin sa akin, tila inaantok pa. Kapag ganitong mga mata ang bubungad sa akin, pagising ko siguradong palagi na lang akong malilate sa trabaho ko. Andito na tayo, malambing kong bulong sa kanya. Dumiretso siya ng upo at saka lumabas ng sasakyan. Dumiretso naman ako sa likuran upang kunin ang maleta namin. Samantalang si Tintin naman ay humakbang papalayo sa sasakyan upang pagmasdan ang water view na hindi nalalayo sa hotel na tutuluyan namin. Napakunot ang aking noo nang may mapansin sa kanyang damit. Unti-unti akong kinakabahan dahil sa aking hinala. Hay, wag naman sana. Lalapitan ko pa sana siya pero humarap siya sa akin na nakangiti. Ang ganda dito, Andrew, masayang sabi nito at tumatakbo papalapit sa akin. Alinlangan akong ngumiti sa kanya. Hon, usal ko. Nagtataka siyang tumingin sa akin nang mapansin ang reaksyon na karehistro sa aking mukha.
Tin, meron ka ba ngayon? Tanong ko. May kulay pula kasing mansa sa likod ng paldang suot niya. Nanlaki ang mga mata nito at hinila ang laylayan ng kanyang palda at sinipat yon. Napatingin siya sa akin sabay takip sa laylayang may mansa ng dugo. Napaaga, nag-aalalang anito at hindi komportable. Wala pa naman akong dalang napkin, anya. Napapikit at napatingala ako out of frustrations at saka ako naglabas ng malakas na buntong hininga. Malapit kami sa public restroom dahil nasa beach kami ngayon. Nasa likod niya ako nang maglakad kami upang takpan siya. Nang makarating kami sa restroom ay ibinigay ko sa kanya ang maleta. Dito ka muna, maghanap ka ng pamalit mo, may pupuntahan lang ako mabilis. San ka pupunta? Tanong nito. Ano pa, di ibibili kita ng napkin mo. Sorry, nahihiyang sagot ni Tintin. Hinalikan ko siya bago ako umalis. May nakita akong convenience store sa malapit kanina, kaya nag-drive ako papunta doon. Kapag minamalas ka nga naman, pulot gata sana namin ngayon, pero heto ako at bumibili ako ng napkin ng babaeng kanina lang ay pinakasalan ko. Dinampot ko ang pinakaunang napkin na nakita ko. Agad kong binalikan si Tintin dahil ayaw ko siyang maghintay ng matagal at ibinigay ko agad sa kanya ang napkin na binili ko. Abot langit ang pasasalamat nito na may kasamang hiya. Tumango lang ako bilang tugon at hinintay siyang makapagbihis. Ilang minuto rin akong naghintay sa labas. Tara na, ani Tintin paglabas nito. Humarap ako sa kanya at nagsalubong ang aking mga kilay. Nang makita ang suot nito, magpantalon ka, utos ko sa kanya. Nakita ko ang pagpoprotesta sa mukha nito. Ang init-init magpapantalon ako, ang hirap kaya nun lalo na kapag meron, anito. May summer dress ka naman siguro, yun na lang ang isuot mo. Bakit? Ano bang problema sa suot ko? Nasa beach tayo, ang simple pa nga ng suot ko, shorts at sando. Nakikita ko yung legs mo, tinitigasan ako. Kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Tintin. Napaawang ang bibig nito. Alam mo namang hindi pa pwede kaya kung maaari takpan mo yung katawan mo kung ayaw mong manakit ang puson ko, malamig kong tugon. Nang maunawaan niya ang aking pinupunto ay saka pa lang siya bumalik sa loob ng banyo para magpalit. Nag-file kami ng emergency leave kaya isa week pa kaming bakante. Hindi naging dahilan ang walang sex upang hindi maging masaya ang bakasyon namin. Mahal ko si Tin at hindi lang naman katawan ang minahal ko sa kanya. In-enjoy na lang namin ang aming bakasyon. Nauunawaan din niya kung bakit mas pinili kong sa sofa na lang matulog. Hindi ko kayang matulog na magkatabi kaming dalawa, pakiramdam ko ay tinotorture ako kapag katabi ko siya pero wala akong magawa. Pagbalik natin sa trabaho magiging busy na ulit tayo lalo ka na. Mamimiss ko yung ganito, malungkot na ani Tintin habang naglalakad kami. Hindi mo naman kailangang bumalik pa sa trabaho, Tin. Alam ko namang hindi talaga nursing ang pangarap mo, wika ko. Nahihiya pang ngumiti si Tintin dahil totoo ang sinabi ko. Medicine student kasi ako noong magkakilala kami. Ako ang dahilan kung bakit siya nag-nursing, para daw balang araw makatrabaho niya ako. Sa bahay ka na lang, kagaya ni na Mommy at Mucha. Saka ayaw kong napapagod ka sa trabaho para pagdating ko ng bahay, may lakas ka pa para gumawa ng baby natin, bulong ko sa pilyong boses. Huwag kang ang ganyan. Baka mamaya gapangin kita, ikaw rin, ganting biro ni Tintin. Ang galing niyang maghamon palibhasa alam niyang wala akong magagawa sa ngayon. Hintayin lang niya na mawala ang dalaw niya at sisiguraduhin kung hindi siya makakalakad kinabukasan. Napagdesisyonan na nga naming mag-asawa na huminto na diyang siya sa pagtrabaho dahil may panibago na siyang pagkakaabalahan ngayong kasal na kami. Kagaya ni na Mommy at Mucha ay pag-aralan din niya ang in-law integration in family business. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa pasikot-sikot sa kumpanya ng pamilya namin. Dahil bilang mga asawa ay sila ang hahali sa amin ni na Dad at Kuya Drake kung sakaling may mga sitwasyon na hindi namin magampanan ang obligasyon bilang shareholders. Kahapon patapos ang mens ko, masaya kong pagbabalita kay Andrew habang kumakain kami sa labas ng cottage. Nasa ibang beach na kami ngayon. Get together ni na Andrew at mga close friend niyang mga lalaki kasama ang kani-kanilang partners. Siniguro kong walang-wala na talaga akong dalaw kaya naghintay pa ako ng isang araw para siguraduhin tapos talaga bago ko sabihin ang magandang balita kay Andrew. Mahirap na baka bumulwak kung kailan nasa kalagitnaan na kami ng bakbakan. Really, gulat na tugon ni Andrew. Ninisian ko siya bilang pagkumpirma. Sandali itong nagpaalam para magbanyo.
Di rin nagtagal ay bumalik na agad ito. Pagkatapos kumain ay nagyaya si Andrew na maglakad-lakad muna kaming dalawa sa dalampasigan. Medyo na-disappoint ako dahil buong akala ko ay hihilahin niya ako pabalik sa cottage namin upang isagawa na ang matagal na nitong hinihintay. Excited pa naman akong ibalita sa kanya ang tungkol dito. Todo sabon pa naman ako ng katawan kanina pagising ko. Ilang araw na kasi nitong inirereklamo ang pagdating monthly period ko. Nakakapagtaka, bakit kung kailan tapos na ang dalaw ko ay parang hindi naman ito ganun ka-excited, hindi rin ito super clingy kagaya ng dati. Nagkasya na lang kami sa holding hands while walking sa dalampasigan. Sinubukan ko pang ang pumulupot sa kanyang braso at kunyari pa ay hindi sinasadya na nadidikit ang aking dibdib sa braso niya, pero hindi nakatakas sa akin ang pasimple nitong pag-iwas at pagkalas. Para pang ang itinutulak niya ang aking atensyon sa ibang bagay para hindi ko siya pagtuunan ng pansin. Hindi kaya nakita niya na maraming nagsisiksihang mga kababaihan sa paligid ng beach, kaya medyo nawawalan na siya ng gana sa akin dahil napagtanto niyang hindi naman pala ako kagandahan. Nagyaya pa itong pumunta kung saan pero nagpaalam muna ako sa kanya para bumalik sa cottage. Idinahilan ko lang na kukunin ko ang aking cellphone pero ang totoo ay gusto kong magkasarilinan kami sa loob. Pumayag naman ito ngunit nagpaiwan siya sa labas. Hindi ba't dapat ay excited na siyang masolo ako pero bakit parang hindi na siya interesado? Ipinagkibit balikat ko na lang ang pagtataka sa isipan ko. Baka naman gusto niyang sa gabi na lang namin yun gawin. Sige, maghihitay na lang ako mamayang gabi. Paglabas ko ng cottage ay kitang-kita ko ang pagkunot ng noo niya nang makita ang aking suot. Naka-summer dress kasi ako kanina, pinalitan ko ito ngayon ng maikling maong shorts at hapit na white sando. Bakit nagpalit ka ng damit? Tanong nito na hindi mawala-wala ang pagkunot ng noo. Mas komportable kasi ito. Saka wala na akong dalaw so siguro naman ay pwede na akong magsuot ng ganito, tugon ko. Gusto ko lang magpakita ng balat para maakit siya sa akin at baka magising na ulit ang natutulog nitong pagnanasa at yayain akong ituloy na namin ang napurnada pulot gata. Hindi tumugon si Andrew, sa halip ay nilingon nito ang dagat at saka nagyaya. Tara na, anito at naglakad sabay abot ng kanyang kamay nang hindi man lang tumitingin sa akin. Hindi ko inabot ang kanyang kamay dahil sumama ang aking loob. Pakiramdam ko tuloy ay ang pangit-pangit ko. Basta naglakad na lang ako sa likod niya. Nilingon ako ni Andrew nang mapansin napakabagal kong maglakad. Parang sumakit bigla ang ulo ko, pwede bang sa cottage na lang ako? Pasensya na, hindi kita masasamahan sa paglalakad mo. Inunahan ko na siya, bago pa man siya magtanong. Kailangan mo ba ng gamot? Nag-aalalang tanong nito. Parang ngayon ko lang naramdamang may pakialam na siya ulit. Kukuha na lang ako sa medicine bag mo. Sige, una na ako, paalam ko sa kanya. Idikit mo sa katawan mo ang cellphone, para kapag kailangan mo ako, matatawagan mo agad ako. Okay, maikli kong tugon. I love you, pahinga kang mabuti, anito at dinampian ako ng halik sa labi. Tumalikod agad ako upang bumalik sa cottage na nasa tapat lang namin. Hindi ko na nagawang mag-I love you sa kanya dahil sa lihim na sama ng loob. Wala pa kaming isa week pero nanlalamig na siya. Nakakita lang ng mga sexing babae dito sa beach, nawalan na siya ng gana sa akin. Nagsuot pa naman ako ng sobrang ikling shorts, pero hindi ko man lang siya nakitaan ng pangangatal. Ilang segundo nga lang niya ako tinapunan ng tingin. Inis akong humiga sa kama. Kinuha ko ang aking cellphone at dinial ang number ni Mucha. Honeymoon na honeymoon nyo, tinatawagan mo ako, pabirong sabi nito. Bumuntong hininga ako ng malakas. Ikinuwento ko kay Mucha ang nangyari. Di ba sinabi ko sayong dalhin mo yung mga sexing pantulog na iniregalo ko nung kasal nyo? Dinala ko pero hindi ko pa naisusuot kasi nga ayaw niyang magpaseksi ako dahil sa monthly period ko. Pwede mo na yang isuot ngayon at siguraduhin mong sobrang bango mo mamaya bago kayo matulog. Baka naman kasi nag-aalangan lang si Andrew, syempre. Kasi baka akala niya may tira pa yung mens mo. Pero kapag ginawa mo yung sinabi ko, ewan ko lang kung makapagtimpi pa yung asawa mo. Matapos kong makipag-usap kay Mucha ay medyo nabunutan ako ng tinig. Baka ngayon ang dahilan. Kailangan lang siguro ng konting push. Kahit wala akong balak matulog ay kusa na akong napaidlip sa loob ng cottage na mag-isa. 4 na nang magising ako. May text message akong na-receive mula kay Andrew.
Kasama na raw niya ang mga kaibigan niya. I-text ko na lang daw siya kapag gising na ako at pupuntahan niya ako dito sa cottage para sunduin. Inayos ko muna ang aking sarili at saka ako lumabas. Natanaw ko ang mga batang naglalaro ng bubbles at naaliw akong panoorin sila. Nakalimutan ko na tuloy na i-text si Andrew. Malapit lang ako sa nagtitinda ng bubble tea at natakam akong bigla. Pumila ako para bumili. Honey, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi mo kasama ang asawa mo? Mula sa pamilyar na boses ng isang lalaki na nasa likuran ko. Mabilis akong napalingon dito. Napangiti ako nang makilala ang nagsalita, si Gray. Nabanggit nga ni Andrew sa akin na kasama daw si Gray sa barkada nila. Nakatulog kasi ako. Akala ko magkakasama na kayo, tugon ko. Bubble tea, tanong nito na nakatingin sa tindahan. Tumango naman ako pag ko ay nakipila na rin ito. Kami na ang kasunod sa pila, kaya mabilis kaming naka-order. Siya ang nagbayad ng binili ko. Salamat, wika ko. Hindi ka ba pupunta sa asawa mo? Tanong nito. Bumili lang ako nito, pero pupunta na rin ako dun. Tatatawagan ko na lang siya, hindi ko kasi alam kung saan eh. Sumabay ka na sa akin, dun din naman ang punta ko, alok nito sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na sumabay kay Gray. Habang naglalakad kami ay nagkumustahan kami, tungkol sa hospital ang pinag-usapan namin. Kinumusta ko ang mga katrabaho namin dahil mula nang makabalik kami ni Andrew mula sa Batangas ay hindi pa ako nakakadalaw ulit sa hospital. Si Andrew kasi ang personal na nag-asikaso ng resignation ko. Saka na lang ako bibisita sa kanila pagkatapos ng honeymoon namin ni Andrew. Ayon sila, ani Gray at may itinuro. Sinundan ko ng tingin ang direksyon na itinuturo nito. Isang pavilion na may katamtamang laki at may grupo ng ilang tao na nagkakasiyahan habang nakatanaw sa amin. Grayson, dumating ka na rin sa wakas, malakas na sabi ng isa sa mga ito. Nahagip ng paningin ko si Andrew na gulat nang makita ako. Girlfriend mo? Mukhang nagseryoso na yata ang bubuyog ng grupo Wika ng isa sa barkada nila, kay Gray nakatingin. Anong pinagsasabi niyo dyan? Asawa ko yan, ani Andrew at mabilis akong nilapitan. Nagkasabay lang kami sa daan, ani Gray at nakangising tumingin kay Andrew na ngayon ay matalim na nakatingin sa kaibigan. Hinawakan ako ni Andrew sa kamay at saka ako, isa-isang ipinakilala sa mga kaibigan niya at sa mga kasama nilang girlfriend at asawa. Lahat naman sila ay mabait kaya hindi ako feeling out of place. Diba sabi ko sa'yo, tawagan mo ako kapag gising ka na para masundo kita, ani Andrew nang magkasarilinan kami. Tatawagan sana kita kaso nagkasabay nga kami sa daan. Teka, bakit ba kailangan kong magpaliwanag kaibigan mo naman yun, tugon ko. Hindi ito agad na nakapagsalita pag ko ay ngumiti. Sorry, nagselos lang ako nang makitang magkasabay kayo. Ano namang ipinagsiselos mo ni hindi nga nanligaw sa akin yun. Hindi nga, dahil bago pa man siya nakaporma, nabakuran na kita. Ngayon ang sweet-sweet naman nito. Samantalang kanina lang ay dinededman niya ako. Hindi ko talaga maintindihan ang tumatakbo sa utak ni Andrew. Para tuloy, siya itong may buwanang dalaw kong umasta. Inabot na rin kami ng gabi sa pavilion. May mga nakahandang pagkain na in-order, kaya doon na kami nag-dinner. Nakilala ko pang lalo ang mga girlfriend at asawa ng mga kaibigan ni Andrew, at madali ko silang nakapalagayan ng loob. Balik na naman sa pagiging malambing at clingy si Andrew. Palagi itong nakakawit sa aking bewang sa tuwing magkakadikit kami at padampi-dampi ito ng halik sa aking ulo. Siguro nga ay nag-overthink lang ako kanina na nanlalamig na agad ito sa akin. Medyo ginabi na rin kami nang makabalik sa cottage dahil nagkasiyahang masyado ang mga magkakaibigan na matagal nang hindi nagkikita. Kung maliligo ka, mauna ka na. Tatawagan ko lang sina Itay, utos ko kay Andrew. Agad naman itong sumunod. Hindi ko naman talaga kakausapin sina Itay. Medyo kinabahan kasi ako dahil feeling ko ay mawawala na ang virginity ko ngayong gabi. Isa pa ay kailangan ko rin ihanda ang susuotin kong silk lingerie na galing kay Mucha. Gusto ko kasing surpresahin si Andrew. Ngayon pa lang ay ninenervyos na ako at super excited sa pwedeng mangyari. Nang lumabas si Andrew ay naka-light sleep pant ito at walang suot na pang itaas habang naglalakad itong nagpapatuyo ng buhok gamit ang towel. Naglakad ako patungo sa banyo kaya nagkasalubong kami. Muntik pa kaming magkabanggaan kahit nag-iwasan pa kami ng hakbang. Sorry T.
Sabay pa naming sabi na tila pareho pa kaming hindi mapakali. Hindi rin ako makatingin sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Mucha ay siniguro kong malinis at mabango ako ngayong gabi habang suot ang sexing lingerie. Sexing panty lang ang suot ko at walang bra. Kitang-kita ko sa salamin na naninigas ang aking mga nipples sa tuktok ng aking dalawang bundok. Parang nahiya tuloy ako kaya sinundot ko yun para lumubog pero mas lalo pa itong nanigas, kaya hinayaan ko na lang. Nag-ipon muna ako ng lakas ng loob bago huminga ng malalim saka unti-unting binuksan ang pintuan. Nakita kong pinasadahan ni Andrew ang aking kabuuan, lalo na ang dalawang dimples na nag-uumalpas sa aking suot. Sagutin ko lang itong tawag, anito at itinapat sa tenga ang hawak na cellphone. Hello, anito at tumayo. Naglakad ito palapit sa pintuan pero humarap muna sa akin. Wait lang honey. Paalam nito at saka lumabas. Naiwan tuloy akong mag-isa sa loob. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na ito. Para tuloy gusto kong maiyak sa sobrang kahihiyan sa sarili. Bakit kung kailan kasal na kami saka ko nararamdaman na hindi na siya attracted sa akin? Akala ko pa naman kanina sa pavilion ay okay na kami pero ngayong kaming dalawa na lang ulit. Bakit parang malamig na naman siya? Dati ay gagawin niya ang lahat may mangyari lang sa amin. Natauhan na ba siya na hindi ako kasing ganda ng mga babaeng dumaan sa buhay niya? 20 minutes na ay wala pa rin siya, kaya sigurado na akong wala talaga siyang balak na angkinin ako ngayong gabi. Kung ayaw niya, edi wag. Humiga na lang ako at humarap sa gilid ng kama. Maya-maya pa ay narinig kong bumukas ang pintuan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Kapag tinawag niya ang pangalan ko ay hinding-hindi ako tutugon, manigas siya. Kahit kalabitin pa niya ako ay hindi ko siya papansin at paninindigan ko na nakatulog na ako. Ngunit ilang minuto na ay hindi ko naramdamang lumapit man lang si Andrew para humiga sa kama. Pinatay nito ang ilaw at maya-maya pa ay narinig kong umungot ang sofa. Mas lalo akong nagitngit sa inis. So, bukod sa ayaw niyang makipagtalik sa akin, ay wala rin siyang balak kahit man lang tabihan ako sa kama. Ganun ba talaga ako kapangit? May isang oras din akong gising ngunit hindi ako kumikilos upang hindi niya mahalatang nagtutulog-tulugan ako, hanggang sa tuluyan nang ang bumigay ang aking mga mata at makatulog. Nang magising ako ay wala na sa silid si Andrew. Bumangon ako at inayos ang aking sarili upang magpalit ng damit. Nawalan na rin ako ng ganang magpaseksi kaya capri pants na lang ang isinuot ko at malaking shirt. Nakakawala lang kasi ng gana. Kesa naman todo effort ako tapos hindi rin naman niya papansinin. Lumabas ako ng silid. Nakita ko si Andrew sa terrace at nakatuon ang mga kamay sa balustre habang nakatingin sa labas at nanonood sa mga taong dumaraan. Nang makita niya ako ay bumiti ito sa akin at nilapitan ako. Niyakap ako at hinalikan sa labi. Matamis ngunit hindi kasing init kagaya nung dati. Pasensya na hon, hindi na kita nabigyan ng good night kiss, tulog ka na kasi nung bumalik ako. Ayoko namang abalahin ka, alam kong pagod ka kahapon. Anito habang nakayakap pa rin sabay halik sa aking noo saka siya kumalas sa akin. Pagod? Bakit naman ako mapapagod maghapon nga akong natulog Saka bakit hindi niya ako abalahin? Ilang beses na nang ang muntik nang may mangyari sa amin at kahit tulog na tulog ako noon ay ginapang pa rin niya ako dahil gusto niyang umiskor. Tapos ngayon pa, gentleman, kung kailan honeymoon na namin? Pasensya na hindi na kita nahintay, pagsisinungaling ko para hindi magmukhang kawawa o kahiyahiya. Nagyaya si Andrew na mag-almusal kasama ng mga kaibigan niya. Ang sweet na naman niya, asikasong-asikaso at ramdam kong mahal na mahal niya ako pero may mali Para kasing hindi niya ako minaman niya. Lihim tuloy akong natawa sa aking iniisip. Maya-maya pa ay nakabukod na kaming mga babae sa mga lalaki. Masayang kasama ang mga ito, tahimik lang akong nakikinig at nakikitawa. Ako ang pinakabata at ako daw ang bunso sa aming lahat. Ako lang din ang naka-capri pants at lahat sila ay mga naka-swimsuit. Christina, sigurado akong may laman na yan, ani Hazel. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa sinabi nito. Ang tinutukoy kasi niya ang aking tiyan na malamang daw ay buntis na ako. Imposible, nahihiya kong sagot. Marami akong kilala na nabuntis agad pagbalik nila galing sa honeymoon, saad ni Bella. Virgin pa ko, pag-amin ko. Ha, sabay-sabay na bulalas ng mga ito at halos malaglag ang kanilang mga panga.
Natuliro ako at baka kung ano pang isipin nila sa relasyon namin ni Andrew. Katatapos lang kasi ng monthly period ko. Siguro nag-aalangan lang siya na baka may konti pa palusot ko, ngunit parang hindi nila nagustuhan ang nalaman. Hay nako, dapat gawan niya ng paraan. Girls Tara, ready nga natin itong si Bunso, wika naman ni Rose. Para saan, takang tanong ko. Patutuluin lang naman natin ang laway niyang asawa mo, pilyang sabi nito. Nilisan namin ang lugar na yun at sumunod lang ako sa mga ito. Ibibili pala nila ako ng bikini. 2-piece red string bikini ang binili nila para sa akin. Napalunok naman ako nang makita yun. Hindi ba nakakahiya? Sobrang sexy naman ito. Nag-aalangang tanong ko dahil parang wala na akong itatago kapag isinuot ko ito. Exactly, ani Rose na maluwang ang pagkakangiti. Wala akong nagawa sa sulsol ng mga ito. Gusto ko rin namang maseksihan si Andrew sa akin dahil feeling ko ay nanlalamig nga talaga siya sa akin, kaya isinuot ko na. Sabay-sabay na sabi nila matapos nilang makita na suot ko ang bikini. Kapag hindi ka pa naman ginapang ni Andrew, ewan ko na lang, ani Hazel. Nagkayayaan na sumakay kami sa bangka pero nagpaalam muna kami sa mga kalalakihan kaya bumalik kami sa pwesto nila. Dala ko rin kasi ang paper bag kung saan ko iniligay ang pinaghubaran ko kanina, iiwan ko na lang muna ito sa pavilion. Nahihiya ako sa aking suot kaya pumwesto ako sa likuran nila. Andrew, malakas na tawag ni Rose. Napalingon naman ito nang marinig ang pangalan niya. Sabay hila sa akin ni Rose mula sa likuran. Hihiramin muna namin ang asawa mo ha, mamamangka lang kami, anito habang hawak ako sa pupulsuhan. Kitang-kita ko ang pagkagulat sa mukha ni Andrew nang makita niya ako. Pinasadahan niya ang aking kabuuan ng ilang ulit. Sunod-sunod ang paglunok nito at pag-akyat baba ang kanyang Adam's apple. Nahihiya naman ako sa kanya, nag-aalala ako na baka magalit siya dahil ganito ang suot ko na halos nakabilad na ang aking katawan. Andrew, sabi ko hihiramin muna namin ang asawa mo. Ayos lang ba? Ulit ni Rose. Hindi sumagot si Andrew sa halip ay marahan lang itong napatango na hindi mawala-wala ang kanyang tingin sa akin. Mabilis naman akong hinila ni Rose palayo. Hayaan mo siyang maglaway, pabirong bulong nito nang makalayo kami. Naghagikikan ang mga babaeng kasama ko. Nakita niyo ba? Halos bumagsak ang panga ni Andrew, nag-apiran pa sila na tila tagumpay ang kanilang plano. Pustahan tayo, magyayaya na agad umuwi ang asawa mo. Hala, nakatingin pa rin, kilig na sabi ni Hazel. Hindi ko tuloy mapigilang mapalingon muli sa pwesto ni Andrew. Nakatanaw nga ito sa amin. Ngunit hindi ako sigurado sa iniisip nito, pwede ring hindi nito nagustuhan ang suot ko. Habol nga ang tingin niya pero malay ko ba kung sinisermunan na niya ako sa utak niya. May 30 minutes din kaming namangka. Huminto pa kasi kami sa isang isla sa kamuling bumalik sa Pangpang. Hindi muna kami bumalik sa pavilion dahil maglalangway muna kami. Mula sa malayo ay nakikita ko si Andrew na nakatanaw sa amin. Patay, sa halip na maakit ay mukhang masisermunan nga yata ako. Aray, daing ko dahil parang may tumusok sa aking hita. Para akong napaso at nagmamadaling tumakbo sa Pangpang at napaupo ako sa buhanginan. Nag-aalalang sinundan ako ni Hazel. Nako, nakagat kayata ng jellyfish, malakas na sabi nito. Dahil sa narinig ay nagmamadaling silang sumunod sa akin at pinalibutan ako upang tingnan kung anong nangyari. Mukhang may 2 mapupulang pantal sa aking hita, malapit sa singit. Nangangati ito noong una at ngayon ay parang unti-unti nang humahapdi. What happened? Nag-aalalang boses ni Andrew. Nakalapit na pala agad ito nang hindi ko namamalayan. She got stung by jellyfish, Annabella. Hon, nag-aalalang sabi ni Andrew. Mabilis niya akong dinaluhan at nasa tabi ko na agad siya. Kitang-kita ko ang matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Suka, kailangan niya ng suka. Wika ni Gray na naroon na rin pala. Ngunit saan naman kami kukuha ng suka? Malayo pa kami sa mga restaurant. Ako na ang kukuha, presinta ni Rose at nagmamadali umalis. Ihi, ani Gray. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanya. Sa probinsya namin, ihi ang ginagamit, anito. That's a dimbike, ani Andrew. Ay, ganun din sa amin, ihi din ang ginagamit, wika ng isa sa mga babaeng kasama namin. Bro, walang masama kung susubukan mo.
Habang wala pa ang suka, subukan mo na lang yun. Tutal mag-asawa naman kayo. Yan lang ang banyo dun mo na gawin, ani Gray. Alinlangan man ay binuhat ako ni Andrew dahil sa sobrang pag-aalala. Parang hindi siya doktor sa mga oras na yun dahil siguro ako ang pasyente niya, kaya ganun na lang ito kung mag-alala at mabilis akong itinakbo sa loob. Walang ibang tao doon kundi kami lang. Pumasok kami sa cubicle at pinaupo niya ako sa toilet bowl. Nanlaki ang aking mga mata nang bigla nitong ibinaba ang kanyang shorts at underwear, sabay hugot sa kanyang anaconda.